Yan, yan. Kasi na-excite ako sa announcement ng Facebook. So, in-build ko about the project. Tapos, basa ko na even before the pandemic, pinag-uusapan na yung project na to. So, basta iba to, hindi sa Tiba One. O paano na ito sa Tiba One? Kasi, yun nga, may mga nabasa ko dito. Hello po, I am that time, at nasa Philippine before sa state. Nagkaroon ng factor, but that time is, may mga factors kasi na hindi natin makakontrol. And at the same time, doon sa recovery itself, there's no process or anything. Since focus ko on that time is foundation, so looking at foundation and with that, I'm really grateful for Marnella to cover, and I'm really happy to meet them and suggest before. And right now, I'm really looking forward to sa new class sa series adaptation ng Belarus since 2022. For me po kasi, ginagawa pero lagi sa sarili ko na what is the purpose para ano yung nakakakaya natin na kasi so yes, it's heartbreaking, but at the same time nakikita ko sa kanila yung dedication and passion when it comes to doing their work, and I really admire how they love and let us learn. Kaya po super tip gawin iba and sa mga solutions na sumasuporta, and at the same time I acknowledge the sentiments of those figures for kumbaga sa but let's celebrate and focus po sa ating journey with the business and Thank you, Pilipinas niya. Among that, siyempre, dahil napunta siya sa Tiba One. Napunta ngayon ng Tiba One, di ba? So, dami ng mga series talaga from Kapbuchan, Section E, and si Rick Palma, di ba? Ang dami pang iba. So, yan, congrats. At this finally, mapapanood namin ang I Love You Since 1892. Yan. Thank you very much. There we are. Maraming salamat sa journalist. Let's proceed with Manila Bulletin. Bobby Regentina. Magandang hapon. Okay, question sa lahat na nakano. Since the series about traveling back in time, given the chance, opportunity to travel back in time, ano kaya itong gusto nyo balikan? Bakit? Gusto balikan? Magbabalik? Yes, so travel back in time. Ako gusto nang balikan kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Yeah. Ay, sorry. Tungkol ko sa love. Alam mo, babalik ko yung panon kung wala naglandian na ni tatay ko. Siyempre hindi, seryoso. Doon sa Pilipinas, alam mo, kung paano ako mga... I will let there be light. Parang hindi. Hindi, basta alam mo yun, siyempre. Sa buhay ko ba? O sa... sige, sa buhay ko ba? Babalikan ko yung mga panahon na sige, ay, kung paano nag-meet ng nanay at tatay ko, ano naging dahilan, at siyempre, kung ano yung mga naging inspiration nila sa isa't isa. Kasi siyempre, iba naman yung panahon ng pagmamahal before, something. Parang wala kayong gusto balikan. Actually, parang come to think of it now, parang I don't know, parang wala naman akong gustong balikan. Parang I feel like, like what they say, everything happens for a reason. Life is a journey. So whether something could happen to you or negative you experience, but it's part of life. You learn so much from the negativity. You learn so much from positivity. So I can say that I'm happy and fulfilled. Okay. Iisip ko, ano pong gusto mong balikan?
akong makagalaw ngayon. Pero, Sorry. Siguro yung journey ko sa career na to. Siguro how I started, when I started this career. Kasi nung nagsisimula ako, I had so much doubt with everything. Myself, tama ba itong ginagawa ko? May mararating ba ako? And gusto kong sabi ng old level pa, huwag ka mag-alala. Timing lang yan and proceed lang. So, yun lang yung gusto kong balikan sa'yo. Siguro mga gusto kong balikan yung balikan na nagsusulat ako ng record. Yung excitement na kahit po walang expectation kung mapasok ng nagalan ko, nakikilala ko siya. Pero ang lagi ko na kasing paniniwala ay magsulat ka para sa sarili mo. Kailangan ito yung unang sa cover, ito yung unang masisigahan, ito yung unang masasaktan, yung unang sa story. At bonus ko talaga na kapag nahihipon ito yung puso ng mga tao. Kaya gusto ko po balikan yung mga panahon na kasi gusto ko po napitin yung balikan yung old nila. Kasi hindi na, kumbaga lahat ng bagay na pinahirapan ay magkakarating mo rin ng luma sa huli. At huwag kang titigil, tuloy ka lang. Lahat ng mga dasal, dahil nakapagpagawa ka sa sarili mo, dasal ka Ako, very grateful ako sa lahat na nangyari sa buhay ko, lalo na sa karir ko. So kung meron akong gustong balikan, gusto kong balikan yung panahong ang anak ko bata pa, toddler. Siguro pag naibalik ko yun, I will spend more time with her. I will embrace her more. I will make sure that we will have more shared experiences. Kasi ngayong matanda na ako at ina na rin siya at may anak na siya. When I look back, masaya kami. Marami kami mga pinagsamahan ni travel na lang together. Pero feeling ko kulang. I could have spent more time with her. Hindi ko na naibalik. At the end of the day, mahalaga sa akin ang career, pero mahalaga sa akin ang pagiging ama. At ngayon, mahalaga sa akin ang pagiging lolo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Next is from Daily Tribune, Jeff Fernando. Magandang hapon. Question na is for BBBF. Saan daw nang galing yung inspiration mo na makagawa ng ganito magandang web? And pahapon na tanong, inaasahan mo ba magiging ganito ka na dito? Short story lang po. Nagsulat po ako sa Wattpad that time, ako so ang mga sinusulat ko po, school setting, very popular. Nung nag-college ako, meron kami Philippine History class. At nalinis ko kasi that time, pinakatulugan ng mga classmates ko yung history. Tapos, naalala ko, ang mga Filipino mahilig sa love story. And nanood ko yung love natin, yung magmahal. Yung magustuhan natin bumili. So naisip ko, why not, parang kumbaga learning approach. Parang pagsamahin ko ang love story at ang history. At mula noon, 2016, nagkaharap ko na ang historical fiction. Layunin ko kasi sa pagbabasa ng love story, dahil yung pagkalit ko, na kahit pa paano may matutulong ng mga magbabasa mula sa kasaysayan, sa kung paano sila magsalita noon, paano sila manamit, nang sa ngayon, hindi na sila basta na-inspire, kinilig, natutulog sila. Mahalo na ito for heaven. I haven't, coming from Best Actors Win, and then this project, mas ganun coaches ka ba, lalo na pag nag-critical scene ka, si Siyempre Award winner na, Best Actors na, mas careful na mas relate todo ang ibigay. Personally, hindi ko naman po naisip yun. Hindi ko rin naman po masyadong inaano sa utang na magaling na ako. Wala na akong kailangan matutunan pa. I come on set to know that I'm willing to learn, willing to improve, and just be the best as I am. So, Thank you. Here we have maraming salamat Sir Jeff. Now, from T5, Von Belinario. Hi po, good afternoon.
Siguro yung question ko po ay para kay Direk sa po sa cast. May bahagi po ng story na tatawid from 1892 up to present. Paano niyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro Direk as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya? Present. Anong totoong solusyon? Present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko mag-translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material, and yet meron kang idadagdag. May ambag ka, may magbubuka siyang fresh, it will be it will be different. Kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan. Mahabang proseso ang diskusyon kung proseso at sarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do the transportation, quote unquote, the time travel, the effect kung paano kong gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro at my director of photography na si Daniel Uy, we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-imaw, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, di ba? Yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero, anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay isa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang pinultimate question ng libro. What are you willing to give for the sake of love? At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami. So alam ni Heaven kung gaano ko kakulit. Lahat yon ay base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manonood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig, because that is what the novel is all about. Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid from
Carmela to Carmelita back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of code time travel ng story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks, talagang challenging siya kasi sobrang complex yung characters na gagampanan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. But may mga backstory, may depth, kumbaga. And, of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just have to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Before, yung scene na yun was ano nangyayari before that scene and then after that scene. So I just really have to be mindful and be aware of what's happening sa daily namin. But yeah, it's a good challenge for me. I like challenges. Thank you and congratulations in advance. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine Star, Ms. Dolly Anna Micaban. Good afternoon. For the 3 lead stars, if you compare your perception of love to the characters you portray in a series, how do you compare it? Kay baba o pareho? Pananaw niyo sa Ako, I lean more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya. Doon siya magmahal na isa-sakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa pamilya. And yeah, I lean more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun. Sa akin, ang love kasi hindi, medyo malayo. Juanito kasi talagang sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more on mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to at mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past. And excited sa future, yun ano. So, gano'n ako pala sa love. Same thing with me. I think ibang-iba. Kasi masasabi ko, yung mga tao ng unang panahon, kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka, siguro hindi ako aabot sa puntong maiibaw mo ng sarili mo. Just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So, si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya. Basta may paglapit yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. You know, I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae. And respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang hinihintay para sa akin. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadia. Hello guys. And yung question ko kasi, sa ngayon pa lang, sobrang ingay ng online. Kasi sa maraming followers itong kwentong ito talaga. So napaka-ingay na. Ang question ko lang sa cast is that dun sa mga followers ng kwento ito, yung original na kwento, ano yung ipapangako ninyo para masabi nyo na maibibigay ninyo yung, mabibigyan nyo ng justice yung characters that you are portraying right now sa kwentong ito, which is napakahalaga sa libo-libo, I think million na followers online. First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, diba? So, parehas yun. Yung nasasabi ko, ako nagkasalita para sa fraud and
based naman sa mga ako, nasa Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nagaling na project na medyo tumututok din ako from the book or this hanggang sa script hanggang doon sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan namin basta-basta yung trabaho. And we're still here working. It means may trust na binili sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talagang napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng mga Pilipino. Salamat. That's it. Yeah, actually, yun naman yung una-muna sabi ng production. Magiging loyal kami and you know, we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, you know, as an artist, your goal is to give justice to the role. You know, to give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka 50 pages ka ng sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that, but it's really in the preparation. You know, you're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And you know, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat ng makakain namin. Just you know, para you know, acting this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakain namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times. I have read the script a lot of times. And I make sure na same na same and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And I love the character so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. Yun po. Okay, salamat guys. Second question ko kay Miss Lia. Kasi itong story dito, yung material, yun nga, babalik sa history, ay babalik sa nakaraan.